buwan na lang sana ay matatapos na ang kanyang kontrata. Pero isang araw, nabalitaan na lang ng pamilya sa Pilipinas na wala na di umano ang ating kababayan. Siya si Babilin Bilyo Anggi Alig, tubong OP sa Maguindanao, isang OFW kasambahay sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang di umano'y namatay dahil sa naglaslas daw ito at may nagkalat pa sa Facebook na nagbigti daw umano ito kaya namatay. Ngunit hindi naniniwala ang pamilya na ginawa ito ni Babilin dahil ayon sa tita ni Babilin na kapag sumbong di umano si Babilin sa kanya na minaltrato siya ng kanyang amo. Ayon sa pamilya, noong October 19, 2023, nakatanggap umano ang pamilya ng tawag mula sa OWA at agency na patay na di umano si Babilin. At wala rin daw nasabi ang OWA at agency kung ano ang sanhi ng pagkamatay ni Babilin dahil sa hindi pa daw umano lumabas ang resulta ng otopsiya. Sa Facebook post ng kapatid ni Babilin, sinabi nito, "It this ka nang wala. Pero bakit ni isang picture ng bangkay mo ay wala? Ayaw ibigay yung exact address mo dyan sa Saudi. Nababaliw na kami kakaisip sa kalagayan mo." Ayon naman sa post ng tita ni Babilin, bukod daging kamay lang daw ni Babilin na may laslas ang pinadala sa kanila, na ngayoy malaking palaisipan sa pamilya. Dahil ayon sa pamilya, kung totoo umanong patay na si Babilin, bakit di man lang daw nagpadala ang amo ng buong litrato ng bangkay ni Babilin sa kanila? Bakit litrato lang ng kamay ang pinadala sa kanila? Bakit kailangan pa daw itago? Ano kaya ang ikinatakot ng amo? Bakit ayaw nilang magbigay ng litrato? Nais lang naman ng ina na makita ang kalagayan ng kanyang anak. Pero litrato lang ng kamay ang pinadala sa kanila. Paano naman malaman ng pamilya na si Babilin yun kung kamay lang ang pinakita sa pamilya? Di kaya may iba pang nangyari kay Babilin, mga kababayan? Di kaya baka alibay lang nila na kunwari naglaslas si Babilin, yung pala sila ang may gawa para di sila mapagbintangan? Dahil kung ang isang tao ay walang kinalaman sa nangyari, dapat makipagtulungan ito lalo pat kasambahay niya at sa mismong bahay pa niya nangyari. Pero bakit parang walang pakialam ang amo ni Babilin? Kahit ang agency daw ni Babilin ay ayaw ibigay ang eksaktong address ng amo kung saan lugar nagtatrabaho si Babilin. At ayon pa sa kapatid ng biktima, isa umanong royal blood at dating pulis di umano ang amo ni Babilin. At kung totoo man na dati palang pulis ang amo ni Babilin, bakit din ito kayang ibigay ang hinihiling ng pamilya na litrato ng ating kababayan? Di kaya, mga kababayan, ginamit nito ang pagiging pulis para pagtakpan ang totoong dahilan ng pagkamatay ng ating kababayan? Sapagkat marahil may kinalaman siya sa pagkamatay ni Babilin at ginawa nito ang lahat para pagtakpan ang ebidensya at di madungisan ang kanyang di umano'y royal blood? Dahil ayon sa mga komento, imposible daw na mamatay si kabayan, napakababaw lang naman daw ng mga laslas nito. Hindi daw umabot sa ugat ng pulso ang mga hiwa. At imposible rin daw na mamatay ito sa bigti, napakababaw lang daw ng sahig sa pinagtalian na di pa nga daw matibay. Sa ngayon, nanawagan ang pamilya sa kinataas-taasan sa Pilipinas kina Pangulong Bongbong Marcos, Senator Raffy Tulfo at OWA Administrator Arnel Ignacio na sana'y matulungan silang maimbestigahan ang kaso ni Babilin para malaman kung may foul play ba na nangyari. At humihingi rin sila ng tulong na sana'y mapauwi sa Pilipinas ang bangkay ng ating kababayan na si Babilin Anggi Alig.